halimbawa, normally ang bananas, genetics doon. Yung gamit nila ang science, yung edit nila genetics na mga banana, mga ito na natin kakako yan. Yes, diba? Pag sa human man, pag sa stem cells, ginagamit siya sa pag-cure sa, may kasing cancer cells, kasing hali ito, tapos parang i-replace mo dito sa nawala ng mga cells sa imo, mga stem cell ang process ng pag-cure. Tapos, when it is a genetic sequencing and editing, instead na ang pagpapayadan ni mo isipon is iniisip niraan, studyhan din niraan, tunan man process natin mo sa akin. Diba, mas digital siya. Diba? Basta naman, ganahan kasi ng mga yan. So, through sa technology na niyan, mas accurate, diba? Ang CT scan. Diba, dati X-ray, very ko siya na-accurate, mas nag-CT scan. Tapos, so Industrial Revolution and Education 4.0, okay, the fourth Industrial Revolution is also known as Industrial 4.0, refers to the current era and technologies, advancement, and innovation that transforming industries. So, ito na mga era na ang 4.0 and kaya siya nagkamayon sa education or in-implement ang education 4.0 para sa iyo din, reason. Para maka-adapt na niya mga students, hindi nila sa kapag ito panahon. Yes, very good, Mark. Bago din because of rapidly changing world and even the education sectors need to respond to the challenges and opportunities presented by industry. Bago pa nga ni Sir Rani, instead ko na ang sa'yo na teacher is i-maintain lang niya traditional process at pag-teach. Why para mag-level up man siya sa niya na papanagpagman ng mga di ba? So, yun. Nakatik ko lang sa iyo. So, education 4.0 refers to the transformation of the education sector to respond to the changes and opportunity presented by industry. And goals niya is preparing students for the challenges and opportunities in 21st century, developing essential skills and competencies, and improving student engagement. So, ayun. So, bagaw din ang education 4.0 mo siya niya na kailangan tayo sunod ba? Okay. Tapos, pero, mayroon sin 10 skills na kailangan natin, di ba, 10 skills demanded by education for basic. So, number 1 is okay, number 1 is complex problem solving. So, natin yung sa idea. So, kailangan teachers. Okay, Teacher parang kailangan ang teachers matutugan yung mga students na mapagana nila higher reading skills. yes, very good. So, bago din analyzing complex problems, identifying patterns and relationship, and development creative solution using digital tools. So, nagagamit din ang sa teachers ang mga digital tools para the way siya mag-teach. So, for example, a teacher uses digital simulations to help the student analyze complex systems and develop solutions to real-world problems. Number 2, number 2 po ibasa. Critical thinking. Okay, critical thinking. Evaluate
identifying biases and assumptions and making informed decision. So an example din is, a teacher uses online resources to help a student evaluate and credibility of sources and identify biases on digital information. Number 3 is creativity. Developing a new innovation idea, solution, and product using digital tools. An example din is, a teacher uses digital tools such as video editing software to help students create innovative project and presentation. So yun, creativity. So, number 4. Okay, sa people management ban, leading, motivation, and managing online communities and teams. Example, a teacher uses online collaboration tools to manage group project and motivate students to work together effectively. So, nanisin na ang mga online collaboration na hindi mo tayo. Examples. Diba ba? Parang, well, about kung may project kita, tapos hindi mo ka-online na. Parang, people management, kasi nga teacher, ma-manage din yan, parang ba kaya? Yung sinin na settlement, pero sa online daw yun ang mga. So, number 5. Coordinating with others. Okay. Meaning, working effectively with others in online environments to achieve common goals. Example is, a teacher uses online discussions, forums to facilitate group work and encourage collaboration among students. So number 6, Emotional intelligence. So, meaning understanding and managing one's own emotion and the emotion of others in online environments. Ano sila nila? Emotional intelligence. Sa akin. Parang ako sa social, pero sa emotion, hindi tukdan mga students sa kung paano manage nila emotions. So, example din a teacher uses digital tools to help a student manage stress and anxiety to promote emotional well-being. How about sila mga parang activity na may mga emoji? Gagamit sa teacher para makarelate sa student. So, number 7, Judgment and decision making. making informed decision based on analysis and evaluation of digital information. An example is, a teacher uses online resources to help students evaluate the effectiveness of different digital tools and make informed decisions about their uses. Number 8 is service orientation, meaning providing excellent service to others, whether it is customers, clients, or colleagues in online environment. So, may service orientation. So, example, a teacher uses digital tools to provide support and guidance to the student to help them achieve their goals. So, number 9 is negotiation.
ba? Or sa tao? Sa tao. Sa tao at sa technology. Kung paano ang tao mag-adapt sa ng technology sa industrial revolution. Ano ba? Kaupod na siya. So, bago kasi nila sa libro, hindi ko na 10 skills. Mga yan, napulong nga skills na kinahanglan i-maintain natin niyan sa IR 4.0, madiri kaya kumuong ng machine. Yes. Kaya ang machine waras in critical thinking. Ang machine waras emotional intelligence, kaya waras in heart. Ang machine, hindi rin siya maaaraw mag-manage sa katawan. Yes. And then, Ang machine, di maaaraw mag-initiate. Ang machine, di maaaraw sa cognitive flexibility. So, ang focusing ang ako. No, na regardless ang bago na ano niyan na panahon, kinahanglan hindi ka pa ni mag-ibig. Kaya di kinahanglan mawara ang tao. Ano ang gana? yes. Tama si Gil. Actually, ganyan ako sa dami. Siguro na yung ginagawa, mag-integrate sa pag-upload sa initiation. Yeah, pwede. Pwede yan, may integration sa technology. Di ba yun talaga yung isa? Kasi bago din, machines ko no, lang important yun ang characteristics such as creativity, flexibility, compassion, empathy. That's why, in school curriculum ako no, naging ko sila na nag-require sila ng 10 skills kay para ma-maintain ba niya? Na regardless sa panibagong henerasyon, nakalagay mo na. Kaya ang machine din, maaram sa magkulit ng mga solusyon sa mga ako dahil pa sa mga Tama ito na sa dali. So, hindi ko na sa dami sa naman. Okay. So, bago din limitation of artificial creativity. So, ang machine may yung same limitation, di ba? Kung nalaraan, kuhan sa tao nila, download or insert sa tao na hindi mo nila mo lang yan mo, di ba? Encode. Okay, lack of human intuition. AI can replace the complex processes involving human creativity such as intuition, emotion, and experiences. So, tama siguro dito. So, ang sa'yo naman na artificial intelligence is one, limited contextual understanding. AI may struggle to fully understand the complex and nuances of a particular
designer brings their creativity, innovation, and emotional intelligence to the table to create something truly original. Yun. Non-carnivorous. Ayan ka pa. So, salamat sa to. Tama si Judith sa to. So, di ba, miski na susunod kita sa innovations sa side ng society, irita kinapon, wala mo sa isip ka na ito ng mga robots, mga invented na mga machines is created only by human. So, ang human pa rin ang mas powerful, di ba? So, yun. So, naimo niyan settlements settings sa mga aabot pa na generasyon sa say na student sa ng classroom. Kung dati, may nasiyarasin, ay nako. Kung dati may nasin blackboard chalk, tapos San Juan may nasin mga PowerPoint, yan na. Ngayon na may nasin, yung susulutin nila, nag-3D kasi marami kapal mo na nasira. So, in short, possible na maging alien with a person. Or how about ang teacher? Naisip niyo ang teacher pwede ma-replace ang machine? Ang trabaho sa teacher? Wala kang emotional, mga AI. Ako, parang objective na sila. Parang tuwad-tuwad, ang estudyante sa bintana, hindi masok kayo. Yes, very good. May question ako, sa future teacher, na nang i-develop na skill para din sa kukala sa robot? Subjective yun, kaya tama na sir, wala na sir. As a future teacher, na nang i-build mo or i-imod mo na i-develop mo skills or skill para din sa kukala sa robot? I think, master ko na ako yung favorite skills, tapos, tapos i-ano ko sa na-direct mo kailangan para sa sininasan machine. Or ito mismo naman ko kaya. Basta, may yung kasi sa yung skills na kita lang nakakaaram mo. Diba? So, di ka maano sa or pwede naman siya na di rin siya nimo sa technology. Diba? Hindi ako sa libro. Basa ko lang. Ayun, salamat sa mga wait. May pa ba ako? Last slide din. Yung pa sa'yo. May ako? Basta additional, may yung kasi sin survey dal ba na may survey dal mo na kay naging mo or na-implementan education voice 4.0. So bago sa study ko, ang nag-consider is source is the World Economic Forum report na 80% of the skills trained in the last 50 years can be outperformed by machine. So natin sabi sa Ang mga skilled na mga workers, halimbawa, yung magpapa-skilled siya pag-agos sa tile setting. yes. Ang mga anabog na 50 years ago, mag-agos sa mga yung pagtalo sa tiles na mahagis. Kaya sila ito pala